Ano po ba ang dapat nating ipanalangin? Ngayon po ay Thursday ng unang linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at inyong matatagpuan. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat tatanggap ang bawat humihingi, makakakita ang bawat naghahanap, at pagbubuksan ang bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang bawat humihingi sa kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga sinulat na mga propeta. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay nagbibigay sa atin ng assurance na nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Sa sinabi ni Jesus, humingi kayo at kayo bibigyan, maghanap kayo at inyong matatagpuan, kumatok kayo at kayo pagbubuksan, ay ibig sabihin, tinutugunan tayo ng Diyos sa ating panalangin. Sinasagot niya ang ating mga kahilingan. Talagang inaalagaan tayo ng Diyos. Ano man ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Ano man ang ating natanggap mula sa Kanya ay ang pinakamabuti o pinakamaganda para sa atin. Pinapahayag lamang dito na maawain at mahabagin ang Diyos. Gagawin niya ang mga bagay na mas madali para sa atin. Gagawin niyang nakakaaliw at nagbibigay kasiyahan ang lahat para sa atin. Pinagtibay ito ni Jesus sa mabuting balita sa sinabi niyang, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay para sa lahat na humihingi sa Kanya. Ngunit, hindi ito hanggang sa paghingi o pagkatok lamang. Dapat nating maging masigasig at pursigido. Dapat puno tayo ng tiwala at mahaba ang ating pasensya. Ang tungkol sa pagkatok ay dapat nating magpakita ng matinding pagnanasa. Dapat tayo maging matiyaga, seryoso, at patuloy na umaasa at naghihintay. Hindi tayo tumatalikod, hindi tayo umaayaw, nananatili at patuloy tayong umaasa at naghihintay sa Diyos. Ang mabuting balita sa araw na ito ay nagbibigay din sa atin ng magandang pagkakataon upang pagnilayan ng mas malalim kung ano talaga ang dapat nating hilingin at hanapin sa Diyos. Hilingin natin kung ano ang nakakabuti, hindi lamang para sa atin, kundi para din sa ating kapwa. Hanapin natin kung ano ang pinakamaganda, hindi lamang para sa atin, kundi para din sa ibang tao. Huwag nating hanapin ang mga mapanganib sa ating kaligtasan. Huwag tayong humiling ng mga bagay na nakapipinsala at nakasasama sa iba. Alalahanin natin ang sinabi ni Jesus, gawin mo sa iba kung ano ang gusto mong gawin nila sa iyo. Muli, ano po ba dapat ang ating ipanalangin sa Diyos? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.